For this sample problem, meron tayong unsymmetrical parabolic curve na may forward and backward tangent na negative 8% and 5%. Tapos may length of curve then on the left and right side, 40 meters and 60 meters. And then the PC is at station 6 plus 780 and has an elevation of 100 meters. An outcrop is found at elevation 6 plus 800, so that is 20 meters from your station 6 plus 780 and has an elevation of 95. So ito yung elevation ng outcrop. Ang pinapahanap sa atin dito is determine the height of the fill needed to cover the outcrop. So ito yung figure natin. So ito yung mga given. Sinulat na natin G1, G2, L1, and L2 as given. Hindi muna natin sinulat yung elevation dito sa given. Pero nilagay natin siya dito sa figure natin. So ito yung figure natin. We have the G1, yung medyo makapal na mga lines dito. Ito yung mga grade tangents natin. G1 equals 5%, G2 equals negative 8%. Pa-downward yan kasi negative, no? And then you have PC and PT, ito yung station 6 plus 780, yung PC. And then the outcrop is at station 6 plus 800. So therefore, 6 plus 800 minus 780 equals 20 meters. So ito yung length ng outcrop galing dito sa PC natin, no? Yung distance, no, ng outcrop galing dito sa PC. So nilagyan natin ng mga labels to, no? So Y, ito yung hinahanap actually natin, no? Ito yung height kung saan yung kailangan natin para ma-fill yung outcrop. Ito yung curve natin, yung red na makapal din na line na yan. No? And then you have a random na dito, na vertical na distance y1, then you have y2. So ito yung mga gagamitin natin mamaya sa equations natin. Nilagay na natin para hindi masyadong mahaba yung natin, no? Yung solution. And then you have H, PI, ito yung mga basic na components lang, no? Elevation of the outcrop is 95 meters, elevation of PC is 100 meters based on specified na datum, okay? Dito naman meron tayong length ng L1, which is the curve on the left side. Dito naman L2, length of curve on the right side, 60 meters and 40 meters, okay? So ito yung mga equations na pwede natin gamitin. Of course, yung similar triangles ng dito sa natin, no? Lagi ito yung general na equation natin para sa unsymmetrical curves. So 2H over L1 equals L2, G1 minus G2, L1 plus L2. And then, ito naman, galing sa figure natin, elevation P, so ito yung point P natin dito, no? Elevation P is equivalent to 100 meters, which is this one, plus Y2, okay? And then we have elevation P naman, minus 95, so ito yan, no? Ito yung elevation P na to, minus the elevation ng 95 is equivalent to Y1 plus Y, yung height na yan, no? Yan. So, ito yung mga magagamit natin para makuha natin ultimately si Y. So, ito yung kukunin natin, no? Yung Y na value na yan, okay? So, dito sa equations natin, dito sa first na equation, number 1, ang makukuha natin dito is, of course, si H, no? Kasi, andito naman si L1, dito na si L2, dito rin si G1, tsaka si G2, and then ito. So, makukuha natin si H, and then makagamit natin si H para makuha si Y1, and then si Y2 naman makukuha natin dito sa triangle lang. Okay? So, let's proceed. We'll start with, para makukuha si H, no? Using equation 1, we have 2H divided by 40 is equivalent to L2, which is 60. G1 and G2, kailangan na natin i-convert sa decimal yan kasi meron na siyang mga kasama na iba yung units dito, no? Naka-meters na yan. So, si G1 is 0.05 minus negative 0.08 divided by 40 plus 60. Okay? So, H na lang yung matitirang variable dyan. Ha? So, yung value ng H is equivalent to, we have 2 alpha x divided by 40. Tapos, alpha equals, fraction na naman, we have, sa taas, we have 60 times 0.05 plus 0.08. Diretso ko na sa plus, no? Kasi minus naman yan. And then we have 40 plus 60. Tapos solve na agad. X equals 1.56. So yan yung value ng H. 1.56 meters. Okay? Dito sa figure natin, ito yung value ng H na yan. No? So dito. Okay, so saan ba natin magagamit si H? Makukuha natin yung Y1 using the value of H. So, gagamitin lang natin yung parabolic na property natin. So, parabolic property, yung Y1 is, ipapartner natin dito sa 20 meters. No? So, yung Y1 na 20 meters, and then H naman, tsaka yung 40 meters. So, yun yung parabolic property natin. So, isulat na natin yung parabolic property natin. So, we have Y1 divided by 20 squared equals H divided by
40 squared. Okay? Therefore, we have y1 is just equivalent to 1.56 divided by 40 squared times 20 squared. So we have y1 is equivalent to, dito tayo sa calculator natin, that's 1.56 times 20 squared divided by 40 squared. That's 0.39 meters. Sulat na natin, 0.39 meters. Yun yung value ng y1. So, hinahanap natin dito is si y2 na lang. So, meron na tayong y1. Check na natin yan. Ito pala ay question mark dapat, no? And then, si y2 naman, kukunin natin dito sa figure natin. So, ito yung y2, no? So, kung makikita natin dito sa figure, meron tayong triangle, no? So, ito yung triangle na pwede natin gamitin, in which yung vertical na height na yan is equivalent to y2. Okay? So, paano ba natin makuha si y2? Dito lang tayo sa taas. No? Dito na lang natin isulat. So, again, no, alalahanin natin that slope, which is equivalent dito sa grade natin, is just delta y over delta x. So, para makuha natin yung y, magiging delta y equals g delta x lang yan. Okay? Kung isi-zero natin yung origin na yan, yung PC, so, pwede nating sabihin na y2 is just equivalent to g times x. Tapos yung g natin is 0.05. Tapos yung x naman is yung distance. Ito yun, yung distance na yan, which is just equivalent to 20 meters. Okay? So, therefore, we have y2 is just equivalent to 0.05 times 20. That's 1 meter. So, you have 1 meter. So, ito na lahat, no? So, meron na tayong y2, meron tayong y1, and then we have yung elevations naman na gagamitin. Okay? So, kukunin muna natin si elevation P. Okay? So, dito tayo sa number 2. Elevation P is just equivalent to 100 plus y2, which is equivalent to 100 meters plus 1 meter. Mali pagkasulat natin, 1.0 meter. Therefore, kahit hindi na natin kailangan ng calculator, no? 101 meters. Yan yung elevation P. Dito naman tayo sa number 3. That's elevation P, which is 101 meters minus 95 meters equals y1. Ayusin na natin. y1 is 0.39 yata. So that's 0.39. Para makita lang yung equation natin sa equation number 3. 0.39 meters plus y. Therefore, we have y is equivalent to, so we have 101 minus 95 minus 0.39. That's 5.61 meters. So, ito yung height na kailangan natin i-fill yung outcrop. So, this one. Ito yun, no? Para makadaan yung curve natin, which is yung dark red na line. Ito, no? Yung curve natin. Para makover yung outcrop na ito. So, ito yung parang bato lang, no? Na lumabas dun sa kunwari, ito yung natural na grade line. Tapos, kailangan matabunan yan para malagyan natin ng road dun sa taas. So, ito yung kailangan na height, yung y, which is equivalent to 5.61 meters na height. So, kaya ang application na naman dito, significance ng height na yan, pwede natin siyang magamit dun sa pag-compute ng volume, no, ng fill later. No? Kung ilang volume ng earth or yung soil, yung kailangan natin idagdag dito sa outcrop na yan para magawa natin yung grading ng curve or yung parabolic curve natin. Okay? So, I think yun na yun para sa sample problem na to. No? Kailangan mo lang talagang i-widen yung imagination nyo dun sa figure natin para makagawa kayo ng mga variables like y1 or y2. And then, kung na-notice nyo, ito yung naman kailangan natin. We have the triangle na basic na property ng slope, x and y. Tapos, ito naman, yung parabolic property natin, which is y over x squared equals another set naman ng y over x squared or h over yung x naman niya na partner. Okay? And then, yun, kailangan nyo lang i-drawing ng yung mga elevation natin para mas maintindihan natin yung mga, or makuha natin yung mga equation based dun sa vertical distances and elevations. Okay? So, I think yun na yun, no, para sa sample problem na to. And, tune in lang para dun sa mga additional na mga sample problems natin ng curves and networks para, ma-update kayo dun sa mga more sample problems natin and tutorial ng mga lectures dito sa channel natin. Okay?
So, yun. Thank you and see you again sa mga nagsasample problems natin. Thank you.